Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y magsitayo. Sabi sa awit 66 verse 1 to 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitin siya't luwalhatiin. Tunay nga na napakasarap isigaw ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat dahil binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan, kung saan patuloy nating nararanasan at kung saan hindi niya tayo pinabayaan higit sa mga oras na to kung bakit tayo naririto sa bahay-sambahan upang purihin at itaas ang ating pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po'y umawit sa ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap nga, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap nga, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, sa hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat dahil tunay na nakakamangha, Panginoon, ang bawat binibigay mo sa araw-araw. Kaya patuloy kaming aawit, hindi magsasawang magpuri, Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa. Alam ko, Panginoon, sa oras na to ay meron kaming
dalahin, meron kaming alalahanin. Pero kung kami ay lalapit at magtitiwala sa iyo, patuloy naming mararanasan yung pag-ibig na kailanman hindi mo kami iniiwan, kailanman hindi mo kami pinapabayaan. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong paghinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa iyong puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanging. Pag-asa'y ikaw, sa iyong puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Panginoon, patuloy kaming lumalapit dahil alam namin, Panginoon, na sa iyo lamang ang kaligtasan at pag-asa. Patuloy mo kaming yakapin, Lord. Patuloy mo kaming, salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming hinanap. Patuloy mo kaming iniibig. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo,
patuloy mo kaming hinanap. Kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko. Minsan paawitin natin, sandigan ng Panginoon. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko kailan pa man. Patuloy po nating palakpakan ng ating Panginoon. Sabi po sa awit 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Ama sa patuloy na pagdadako niyo po sa amin sa lugar na ito, upang kami ay sama-samang sumamba sa inyo sa spirito at katotohanan. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, katapatan, kapangyarihan, patuloy na bumabago sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin Ama na maihandog namin sa inyong harapan ngayong gabi ang dalisay na puso at ang intensyon na tanging ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin, Ama, ang salita mo na mapapakinggan namin. Ito nawa ay magbunga sa aming mga buhay. Patuloy ng iyong banal na spirito ang siyang pumuspos sa buhay ng bawat isa. Gayon din sa taong gagamitin mo upang ipahayag ang inyong mensahe. Kayo po ang manguna sa kanya at tanging kalooban mo lamang ang kanyang maipangaral. Tanging karunungan lamang na nagmumula sa inyo ang siyang manguna sa kanya. At tanging pangalan mo lamang ang mapapurihan. Salamat Ama, kayo po ang maggabay sa bawat parte ng gawain namin ngayong gabi mula sa aming pagpapatotoo, pananalangin, pakikinig ng inyong salita, pagpapalakasan sa isa't isa. Dalangin namin na ang lahat ng ito ay gumanap ayon sa daloy ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Sa gabi pong ito, nais po nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa provision niya sa aming buhay, sa mga duties na patuloy niyang dinadala sa aming tutorial, gayon din sa karunungan na binibigay niya sa amin every time magtuturo kami po sa mga bata. And salamat din sa Lord sa magandang kalusugan na binibigay niya hindi lamang sa amin ni Pastor, magigit lalo sa mga bata, especially kay Love na
nagbabiyahe everyday, napapagod, yan, napupuyat, pero patuloy na binibigyan siya ng kalakasan ng Lord. And then ngayon nag-start na rin po si Georgia kasi Faith, ang patuloy na kalakasan ng Panginoon ang siyang nagsusustain sa amin. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ginagabayan ng bawat isa sa kanyang kalooban. May mga times na merong kinakaharap na suliranin as a church, at salamat sa Lord kasi hindi niya yun nililihim. Patuloy niya yung ipinapaalam, ibinubunyag, dahil ang tanging kagustuhan ng Panginoon ay maiharap ang iglesia ng walang kapintasan. And salamat sa Lord dahil kahit na maraming kamalian, maraming dapat iayos sa buhay ng bawat isa, patuloy na binibigyan niya tayo ng pagpapakumbaba upang maturuan ng kanyang salita. And pinapanalangin ko sa Panginoon na nawa yung mga kapatid natin na patuloy na nag-struggle sa iba't ibang tukso ng buhay, nawa patuloy nilang mapagtagumpayan, and they need yung pananalangin natin sa isa't isa. And this prayer meeting ay hindi lamang po para maidulog sa Kanya yung personal nating kahilingan, higit lalo yung mga kapatiran natin na may kinakaharap na tukso sa kanilang buhay upang patuloy na pabanalin ng Panginoon ang iglesia. And we pray na ang Banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa mga kapatiran natin na ito, na masunod nila ang kalooban ng Diyos sa biyaya ng Diyos. And salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-guide niya sa amin ni Pastor Dietz as we lead yung mga young people. And alam naman po natin na sila yung madalas, if not all the time, target ng kaaway, ng tukso. Sila yung prone sa napakaraming distraction sa paligid. Pero salamat sa Panginoon dahil, yun nga, kahit na maraming tukso, alam ko sa biyaya ng Diyos sa mapagtatagumpayan nila yon. At patuloy po nating isama sa panalangin ang mga kabataan. Gayon din ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Nawa patuloy nating ibigay ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Kung sino po ang nais magpatotoo, kayo po ay naanyayahan dito sa harapan. Sa Diyos po ang papuri. Good evening sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord sa kabutihan niya sa amin, magkakapatid. Kahit paano wala nung may sakit. At nagpupuri rin ako kay Lord at nagpapasalamat sa binibigyan niyang kalakasan, gabay, at biyayang pinagkakaloob niya sa amin. At saka ako rin nagpupuri kay Lord dahil noong August 29, nagka-blood camp kami ni anak ko, si Peter. Nung nakuha namin yung result, nung habang ako'y kinukuha na ng dugo, nagpipray ako na nawa ay clear, walang makita sa dugo ko. Ayun naman, sinagot naman ako ni Lord, nung nakuha namin yung aking, yung resulta, wala akong sa dugo, walang clear siya. At saka pati aking, urine ko, tsaka sa baga, at saka sa puso, okay lahat. Kaya natuwa ang doktor sa akin. Kaya nagpupuri ako kay Lord sa kanyang kabutihan sa akin. At kaya ako'y nagpapasalamat parati sa kanya sa araw-araw kung ano man ang ginagawa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kanya. Glory to God. Magandang gabi rin po sa ating lahat. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na unang-una, hindi lang sa binagong buhay, maging sa pamumuhay na naranasan namin. Salamat sa Lord mula nung unti-unti inalis niya kami doon sa comfort zone namin. Yung mga kabilasahan ko at pag-aalala ay talagang tinutulungan niya kami sa pang-araw-araw. Pag Sunday, sabay kami ng mga anak ko, pupunta rito sa church, nakikita ko yung mga bihis nila, talagang salamat ako sa Lord kasi yung mga ganung bagay ay
hindi ko naman talaga siya kayang bilhin, pero salamat ako sa Lord kasi talagang napoprovide yun, naibibigay yun. Lalo nung birthday ni Love, talagang sabay-sabay kami yung naggayak, tapos yun, nakita ko yung bawat suot ng bawat isa sa amin. Salamat sa Lord kasi talagang pati yung pamumuhay na bilang naglilingkod sa Panginoon ay talagang tunay niyang binabago niya. At ganun din sa pagdating sa pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Salamat kasi ito yung pinagpipray ko sa Lord eh. Every time na kakain ako ng tanghalian, naman lagi ng panalangin ko, bukod doon sa pagkain at pag-iingat niya sa akin sa pagparoon at hanggang sa pag-uwi, pati yung pamilya ko, kasama ko yung mga kasama ko sa trabaho na naway makilala nila yung Panginoon ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat nakakaranas ka ng persecution na talagang pang-uusig dahil nga iba na yung nakikita nilang pamumuhay mo eh. Kaya yun, maraming hindi natutuwa sa'yo, maraming nagagalit sa'yo. Pero salamat sa pag-ibig niya. Kasi talagang, yun naman ang prayer mo na yun ay gumagawa siya ng kaparaanan. Yung sovereignty niya talaga, yung pangyayari sa bawat buhay ng tao sa lupang ito ay pinangyayari niya, pinaglalapit-lapit niya para mapangyari yung mga naisin niya. Ayun, salamat kasi talagang kahit na may samahan kami ng loob, tapos sinabi sa akin ng pare ko, pre, hindi ka ba dadalaw? Tapos, hindi ko alam kasi ganun na nasagot ko, sabi ko sa kanya, galit siya sa akin, pre. Kasi nasiraan ako sa kanya, hindi ko naman alam. Kaya inahayaan ko na lang. Natutunan ko rin sa sinabi niya, na sabi niya sa akin, di ba dapat hindi ganyan yung Kristiyano? Salamat kasi yung time na yun, talagang pinuntahan ko siya, tapos nagbigay ako ng tulong, yung pagkakataon na makatulong at makapanalangin, at yung panalangin mo na makilala nila yung Panginoon at ang tagapagligtas nila. Bagamat yun nga, yung sinabi ko noong una, hindi ko alam ba't siya nagalit sa akin. Katulad din to ng mga ibang mensahe din ni Pastor Ditz na hindi mo na mahahabol yung mga taong sumira sa iyo. Kahit isa-isayin mo yan, hindi mo na sila mapiplease. Pero ang Lord, gagawa siya ng kaparaanan para yung mga bagay na yun ay maayos niya at magamit niya para pa rin sa kapurihan niya. Salamat kasi yung pangyayari na yun din yung way para maturuan din ako. Tapos itong kasama ko sa trabaho na malapit din sa puso ko ay napakilala ko sa kanya yung Panginoon at napanalangin ko siya, nabahagi ko sa kanya yung mabuting balita. Salamat sa Lord kasi hindi yung ego ko, hindi yung pride ko, kundi sumusunod ba ako sa pinag-uutos niya na ibahagi yung mabuting balita. Hindi yung sana may mili ka kasi tayo nakikita kagad natin. Ay, ayoko ibigay sa kanya kasi parang galit ka sa kanya o kaya siguro hindi naman niya tatanggapin. Pero wala sa iyo yung pagkilos na yun. Pero salamat ako sa Lord kasi talagang ginagamit niya ako. Yung pray ko na talagang kahit alam ko imposible sa sanlibutan na talagang kikilala sa Panginoon natin at tatalikod sa mga kasalanan, nandun kaagad yung kaisipan ko na imposible, pero sa Diyos, gagawa siya ng kaparaanan para magamit ka niya at makilala pa rin yung pinapanalangin mo. Salamat sa ganong katuruan na patuloy niyang tinuturo sa akin. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung 2 linggo na nakalipas ay itong pamangkin kong Lores na naman ay lumayas na naman siya sa bahay at this time talagang hinayaan na namin siya. Talagang hindi na namin siya pinauwi.
Tapos, etong dumating yung Don't Watch ng mga kabataan, dapat kasama siya doon. Pero, nakita ko siya sa kalsada eh. Pero inignore ko pa rin siya. Tapos, nilapitan ko si Deacon Doy. Sabi ko, Deacon Doy, tulungan mo naman ako. Kasi yung pamangkin ko. Salamat kasi talagang siya yung sumundo doon sa kalsada. Tapos pagbalik ko sa bahay, maimbing na yung tulog niya. Pero yun, kinausap ako ni Deacon, sabi niya, ngayon pa ba kayo susuko? Ngayon pa ba kayo bibitiw sa pamangkin mo? Kasi mas kailangan niyo yung mas kailangan niyo yung pagkalinga niyo, yung suporta niyo. Sabi ko sa sarili ko, Lord, patawad kasi dapat ako yung tumutugon sa kanya na sa mga, lalo't pagdating sa spiritual, kasi ako yung mas nakakaalam sa kanya. Pero pinabayaan ko siya. Pero salamat ako sa Lord kasi nung time na yon na napangaralan ako ni Deacon. Kasi sabi niya sa akin, hindi ka naman galit kay Loris eh. Galit ka doon sa ginagawa niya, sa kasalanan na ginagawa niya. Pero salamat ako sa Lord kasi talagang kumilos din siya sa buhay ng pamangkin ko. Kasi nung Sunday din, sabi niya sa akin, Pa, may assignment ako sa teacher ko eh. Ano siya, co-teacher siya ni Pastor Peter, Christian din siya. Sabi niya sa akin, hanap daw ako ng isang verse sa Bible at i-explain namin kung paano. Sabi ko, sige, pili ka dyan. Kauwi ko lang nung galing sa bahay, sabi niya. Pa, ito na pa, may nakita ko. Sabi niya, Matthew 6:33. Sabi ko, ganito lang yun, paliwanag dyan. Inuutusan tayo ng Lord na unahin mo siya, hanapin mo, kanyang kaharian, kanyang katwiran. Ibibigay niya lahat sa'yo. Ang tagal ko siyang tinuturuan, pero talagang hindi niya magets, hindi niya maintindihan. Pero siguro natapos kami ng 3 oras ko siya tinuturuan, paulit-ulit ko siya. Tapos yun, hindi niya pa rin ako magets nun. Tapos nung Sunday, nandiyan si Pastor Ditz nagtuturo sa kanila. Umakit ako nun eh. Ang turo niya nun sa Lucas 14, yung talingaga sa malaking handaan. May mga tanong siya doon. Ang mga tanong niya doon, sino yung unang bisita sa malaking handaan na to? Tapos, naisip ko siya. Sabi ko, paano yung kaalaman ni Loris pagdating sa ganitong Sabi ko, Lord, tulungan mo siya na maintindihan niyo. Pero salamat pa rin ako kay Pastor Ditz kasi hinihimay-himay niya naman at tinuturo niya. Although sa grupo talaga nila, marami talaga yung mas nauunawaan kaagad kumpara sa kanya. Kasi tinitingnan ko siya eh. Pero nakikita ko naman talaga yung pakikinig niya. Hanggang sa kinabukasan ng Lunes, talagang tinuruan ko pa rin siya doon sa Matthew 6:33 na yun. Tapos yun sabi niya, opa, natutunan, nag-gets ko na talaga. Nag-gets ko na yung utos niya, yung verb doon, yung hanapin, tapos yung kaloob niya, yung pangako niya. Salamat kasi talagang yun na-explain niya sa teacher niya. Salamat kasi nakita ko na ako nagkula ako sa pamangkin ko, pero Lord, nakita ko na kumikilos na yung Lord sa kanya. Yung mensahe ng Panginoon, yung salita ng Diyos sa buhay niya nakita ko talaga na patuloy siyang tinuturuan ng Lord. At nawa, dalangin ko rin naman talaga na matuto na rin yung pamangkin ko to. At pahalagaan niya yung buhay na binigay sa kanya. Yun salamat sa ganong mga pangyayari sa buhay ko sa loob ng 1 linggo. Na patuloy ko siya talagang pinapupurihan at pinasasalamatan sa buhay ko. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa another year na binigay niya sa akin at ganun din sa everyday na guidance sa akin sa pagpunta sa school at pag-uwi.
nagpapasalamat din po ko sa Panginoon sa safety na binibigay niya sa amin ni Faith, sa pagpunta namin sa school, and sa wisdom na binibigay niya sa bawat sa amin. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil, ayun po, in Him we have yung ating needs ay Kanyang pinaprovide. So, hindi nagkukulang. Ayun. So, yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na diligence at binibigay niya sa amin sa aming schoolworks. Ayun lang po. Mapagpalang gabi po sa atin lahat. Purihin po ang Panginoon dahil binigyan po muli ako ng pagkakataon na magpurit, magpasalamat sa Kanya. So sabi po dito sa awit 37 verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. So purihin ang Panginoon dahil ang nasa ko po ay may bahagi, ang kabutihan, katapatan ng Lord. So, nung linggo po, purihin po ang Panginoon dahil nung katapos po ng gawain po ito ng Sunday service, ay may isa po kong kaibigan na in-invite po ko ng kanyang birthday ng kanyang apo. So, isa po itong oportunidad po sa akin upang magbahagi po ng mabuting balita at purihin ang Panginoon dahil ang buo po pamilya nila ay napatanggap ko. So, I'm grateful po dahil sa tahanan na iyon marami din pong pagsubok. Isa po siyang kasamaan ko po dati sa Saudi, puri ng Panginoon dahil nakakilala na rin po siya sa Panginoon na kung saan ay ginamit din po akong instrumento ng Panginoon. Sa pa pong pagpapasalamat ko sa Lord, yung nung Friday na iniyayaan po ko ng isang group chats, gawain ng Panginoon, ang pangalan po ng aming group chat bilang OFW, Saved by Grace. Purihin po ang Panginoon dahil binigyan po muli ako ng opportunity na may bahagi ang salita ng Panginoon. So talaga pong napakabuti ng Lord dahil kung hindi po ang Panginoon nagbigay ng wisdom po sa akin, hindi ko po kayang magbahagi. Dahil karamihan ng mga kasama po namin doon ay mga pastora sa Israel, sa Canada, sa Qatar. Lahat po ng mga kasama po namin. So purihin ang Panginoon dahil binigyan po ko ng Lord ng wisdom na may bahagi ang mabuting balita. At purihin ang Panginoon dahil hindi ko po ina-expect na sabi po sa akin ng isang admin ng aming group chat, Sis Melanie, tuwing Friday, ikaw na po yung mag-share ng salita ng Panginoon. Huwag kang liliban. So purihin ang Panginoon dahil hindi ko po ina-expect na na-appreciate po nila yung pagbabahagi ko po ng salita ng Panginoon na kung saan ay nag-bless po sila doon sa na-share ko po. And purihin ng Panginoon dahil araw-araw, everyday po ay mayroon po din po kaming gawain. Actually, bago po ko pumunta dito, ay may natapos po kaming gawain na isa pong gawain din ng Panginoon na kung saan ay everyday po yun. 5 p.m. po dito, doon sa ibang bansa ay 12 ng tanghali. So, may isa pa po kaming GC na atin ng 7, pero sabi ko, absent po muna po ko ngayon, Pastora, kasi meron po kaming face-to-face na gawain ng Panginoon. So, isa pong karangalan po yun na, isa pong pribilehiyo na kung saan ay binigyan po ko ng opportunity na mabahagi ang mabuting balita. So, alam ko po na hindi po lahat ng mga kapatiran ay hindi po pabor sa pag-share ng salita ng Lord dahil isa po silang pastora, pero hindi ko po inaano na babae sila. Kundi ang tinitignan ko po doon yung sinishare po nilang salita ng Panginoon. Hindi po doon sa pastora na nagsasalita ng nasa harapan, kundi yung salita ng Panginoon, yung pinaninindigan kong pinakikinggan, hindi po ang tao. So, purihin po ang Panginoon sa isa pong pribilehiyo po na nabigyan po ko ng opportunity muli na nakasama ko si Rizamel sa gawain ito. Salamat sa Lord dahil meron na rin po siyang intimacy na maglingkod sa Panginoon higit sa lahat sa aming devotion.
So, salamat sa Panginoon sa napakalaking biyaya, hindi lang sa material na bagay, kundi sa spiritual na kung saan ay nagbibigay sa akin ng kalakasan, ng kapayapaan. Actually po, mas marami na po kung nakakain ng puri ng Panginoon, ng salita ng Panginoon kaysa pagkain na physical. So, I'm grateful sa Panginoon sa pagbigay niya sa akin ng wisdom ng salita ng Panginoon. Yun lamang po. Mapagpalang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat ng maraming salamat sa Panginoon sa ibinigay niyang dagdag na buhay at kalakasan sa akin sa panibagong taon na ito. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na kabutihan at katapatan niya sa buhay ko. At maraming salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa akin ng mga anak ko. Maraming salamat din sa mga taong patuloy na tumulong sa akin para maging maayos yung konting handa ko. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng bagay na patuloy na tinatanggap ng buong pamilya mula sa Kanya. Binabalik ko ang papurit pa sa salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganyan din po yung mga kapatid na natin na naka-online. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil isang taon na naman pong muli. Nag-birthday po kasi si Chloe. Kahapon, kahit po maiksi yung panahon, nagmamadali po kami kasi may mga gagawin pa. Pero salamat po sa Panginoon dahil nakita naman namin yung tuwa sa Kanya. At salamat po sa Panginoon sa araw-araw na kahit po matanda na ako sa iglesia, pero araw-araw meron pa rin pinaparealize ang Lord sa akin ng mga dapat baguhin, dapat na iayos. Salamat po sa Panginoon, salamat sa mga blessings, salamat po sa mga pasyente, sa amin ni Doc Lisa sa clinic na talagang nakakataba po ng puso pag nakita mo yung pasyente na nakangiti after na magawaan sila at nagpapasalamat. At patuloy po na lagi naman namin sinasabi, sabi ni Doc Lisa, salamat po sa Lord. Salamat sa Lord. Kaya papurit po, salamat po sa Lord sa pag-ingat sa buong family ko, mga apo ko, mga kapatid ko, lahat po. Binabalik ko po sa Kanya, papurit po, salamat. Good evening po sa ating lahat. Okay, regarding sa sinabi ni Ate Melanie, every one of us is called to preach. Right? Every one of us is called to preach. Every one of us is called to speak about God's Word. But it doesn't make every one of us to become a pastor. Right? So hindi lahat ng nangangaral ay pastor. Si Lito, pwede siyang mangaral, pwede siyang magsalita tungkol sa Panginoon. But it doesn't make him a pastor because a pastor has an office. Meron siyang opisina o meron siyang katungkulan na mula sa Panginoon na hindi galing sa Kanya. Responsibilidad na pangalagaan ang kawan ng Panginoon. And we believe that by God's design, it is a man or isang lalaki ang kanyang inatasan para manguna. Kung paanong si Adan ay siyang ulo ng kanyang pamilya, si Eva at ang kanilang mga anak. Ganon din, ang pamilya o lokal na pamilya ng Diyos, ang itinayong tagapanguna ay walang iba kundi ang pastor. Wala ka rin makikitang title sa Bible na pastora, which is we believe. And I do believe na yun din ang pinaniniwalaan ni Ate Melanie. It's such that may mga religious group na nagpapatawag ng pastora. And if that's the case, it confuses people. Is it really for a man or also for a woman? Alam niyo po, sa Bible, lahat po ng tayo, lalaki, babae, tayo, pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. Okay? Halimbawa, ang babae at ang lalaki,
ano yung bagay na ibinigay sa inyo ng Panginoon na hindi ibinigay sa amin? Mga anak. But it doesn't make you better than us. Right? It doesn't make you better than us and more important than us. So we are equally important but distinct in role or characters. Right? We are distinct in characters. Distinct in our function, but we are all equal in the eyes of God. So, kung magdamdam ka na hindi dapat, pag nangangaral ka, kahit babae, dapat tawagin ka pa ring pastor. Eh di ako, pwede rin akong tawaging nanay. Di ba? So, it's different. It's different. The title itself is different. But anyway, that's not our topic for today. It's just to clarify things, especially sa ating mga kapatid, no, na nakakadalo sa mga ibang gawain. And also for us, at least, yung mga tao sa online, perhaps, no, mga bisita, they would understand that we firmly believe that the Bible teaches that the eldership of the church is given only to men. But it doesn't mean that women are not important. They are also important. But they were not given that kind of role to that extent yung mag-lead. Okay? Now, proceed tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Meron akong tanong sa inyo. How do you describe a blessed person? How do you describe a blessed person? Paano mo ilalarawan ang isang taong pinagpala o mapalad? Ayokong gamitin yung salitang maswerte dahil hindi yun ginamit ang Bible. No, mapalad, masaya. Okay, punong-puno ng kagalakan. Then I search in the internet kung who is the most blessed person. Ito po yung sinabi ng isang website na Quora. You know Quora? Dito po, it's like you pose a question, then marami pong sasagot. You pose a single question, then maraming sasagot. And the question that was posted here is, who is the most blessed person? I don't know if you can read that small. No? You cannot. I will read it for you. Ang sabi dito nung isang nag-comment, okay, isa siyang aspiring author, a poet. Sabi niya, a blessed person is a person with parents. Kapag may magulang ka, mapalad ka raw. Dahil hindi lahat may magulang. Tulad ko, wala na akong magulang. Ulila na po ako. So, ibig sabihin ba nun, di ako mapalad? Mapalad ka raw kapag meron kang kapatid na babae na pagsasabihan mo ng sikreto. You have a brother to support you. If you have shelter, you have food to eat 2 times a day, if you have clothes to wear, if you have a friend, if you have faith in yourself, in your own abilities, if you have a child, then you are blessed. And last but not the least, if you are healthy, then you are blessed. Is it true? How about Job? Job lost everything sa kanyang buhay. Nawala ang kanyang kabuhayan, nawala ang kanyang mga anak, at yung kanyang, kaysa isang asawa na natitira, ay hindi pa siya sinuportahan. Gusto pa na, mamatay ka na, para sumpay mo na ang Diyos para mamatay ka na matapos ang pag-iirap mo. So, if that's the case, then Job is not blessed. Pero alam natin na mapalad si Job. Dahil hindi magmamalaki ang Panginoon sa dyablo na subukin mo yung aking lingkod na si Job. Walang katulad na tao sa mundo may kukumpara kay Job dahil siya ay matuwid. So therefore, what we can see here are physical, emotional, temporal blessings na makikita mo lang dito sa mundo. Nothing is spiritual. Nothing is spiritual in a sense, it says nothing about, sorry, it says nothing about God who created us according to His own image and likeness. Kung meron talagang pag-uukulan ng kagalakan o pagiging mapalad, is yung taong merong Diyos. Kilala niya kung sino ang Diyos. I believe the most important aspect in our lives is our spiritual aspect. Yes, we have physical aspect, mental aspect, emotional aspect na kailangan ma-meet yung pangangailangan, but we should not forget the most important need that must be met, yung pangangailangan ng ating kaluluwa. And only God can satisfy our soul.
Then another person commented. Ito po yung kanyang comment. Next slide, kapatid. The blessed person is the one born without any disability. So pag wala ka raw disability, kompleto ang iyong mga limbs, so hindi ka pilay, hindi ka raw, pag pilay ka raw, hindi ka mapalad, okay? Or pag bulag ka. No. Sabi niya, nagbago siya ng isip. No, the one with family and friends pala. No. The one who have found his or her love, or you may love life, yun ang blessed. No. Actually, the one who is born into rich family. Then suddenly, nagbago ulit siya. I think there is no definition, which is ito yung kanyang intention. There is no definition which states who is blessed person. It depends on the person and his point of view. Depende raw sa'yo. Depende sa iyong pananaw kung ikaw ay mapalad o hindi. Is being blessed really dependent to our personal point of view? Yung pagiging mapalad ba ay nakadepende sa ating sariling pananaw? You know what I believe? There is no need of personal point of view if God's view is clear. Tama? Alam niyo kung opinyon na pag-uusapan natin, magtatalo tayo lahat at iba-iba yung ating opinyon. Halimbawa, simpleng tanong lang, sino pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Iba-iba tayo ng opinion, hindi nyo kailangan sagutin. But, wala kasi nun sa Bible. Pero pagkahayag na sinabi ng Bible about who is blessed and what is really meant by blessing, then we will have one standard. We have one truth to follow. At kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. If God declares His own authoritative, perfect view, there is no need of personal point of view. Hindi mo na kailangan ng opinion. God's view is always the truth that we need to embrace. We believe that the Bible has only one author, none other than God. There's only one source of truth whose counsel and wisdom are perfect. Walang iba kundi ang Diyos. And if you want to know who is the blessed person, you ask people around you or you ask the Bible. Because the Bible will speak only one truth, not opinion. Another commented like this: I have everything I want in my life, sometimes a little too much, but most of the time it's just right. If lahat na ng bagay ay nasa iyo, okay? Kahit na sakto lang, ikaw daw ay pinagpala. The same perception. It's about physical, material, anything that satisfies the flesh but not the soul. Ito yung isa. Ito yung sinabi. Ito na siguro yung last na sinulat ko rito. There are really thousands comments na mababasa ninyo doon sa post na yon, but wala akong nakita about God. Sabi niya, I feel blessed every day. I have a wonderful wife and 2 beautiful children. And our house was paid off before we were 40. Okay? Dito pag sabi mo, sana all, no? Sana all may bahay na nabayaran agad. But it's really the blessing. Yes, we considered blessing yung family, blessing yung bahay. But is it the totality? Is it the primary blessing? I've seen a good part of the world as I travel a lot. The memories I've made abroad are priceless. I have a couple of great friends. I do have many problems like everyone, but I look at it as every day is a day. To start clean, fresh, not to mention every day I wake up, is a blessing. What if you don't wake up? Is it unfortunate if a person does not wake up? If he is unbeliever, pero kung believer ka, di ba? The death of the saints is precious in the eyes of our Lord. Isa lang bagay na makikita natin sa mga komento na to. Kapansin-pansin na ang lahat na nabasa nating komento ay patungkol sa pansarili, patungkol sa physical, emotional, mental.
wala kang mababasa patungkol sa spiritual. Wala kang makikita na komento na nakaugnay sa Diyos about yung kabutihan ng Diyos, yung pagligtas ng kaluluwa. Wala ka rin mababasa patungkol sa tunay na katayuan ng tao, kung ano talaga yung problema niya. Hindi ang walang bahay o walang asawa, walang anak o ano pa mang yung sakit ang problema natin. Ang tunay na problema ng tao ay walang iba kundi kasalanan. Kung hindi masusolusyonan ang kasalanan, kahit nasa iyo na ang lahat ng bagay, pagkatapos ng buhay na ito, meron kang malaking problema na kakaharapin. Mga bagay nito nagpapakita lamang na ang napakaraming paniniwala patungkol sa pagsasalarawan ng taong mapalad ay nakatuon saan? Sa buhay na ito, sa sanlibutan na ginagalawan. Hindi yung panlangit na dapat pagandaan. Na para bang ang buhay ng tao ay nandito lang. Pag natapos na, tapos na. Hindi. Meron tayong ikalawang buhay na dapat unahing pagandaan. Pagpapatunay lamang na mga nagsulat dito ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. At ang kanilang pag-iisip ay naaayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kaya ang sabi ni Pablo sa Roma 12:2 o Romans 12:2, ang sabi niya, huwag kayong umayon saan? Sa takbo ng mundong ito. Kundi magbago kayo ng isipan upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Do not conform. Do not allow this world to shape your mind. Malaki po ang impluwensya ng kaisipan. What shapes our mind dictates what kind of life we live. Di ba nga naniniwala tayo, we live what we believe. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang makikita sa iyong pamumuhay. Kung ikaw ay lalaki pero naniniwala ka na ikaw ay babae, ano ipapakita mo ang pamumuhay mo? Brusko? Hindi. Ganun din sa another opposite sex. What molds the mind, kung ano yung humuhulma sa isipan ng isang tao, yun din yung nakikita sa kanyang character. Kung ang molde mo ay triangulo, anong lalabas? Triangulo. Hindi ka mag-expect na bilog ang lalabas yan kung ang molde mo ay triangulo. Ganun din, kung ang molde mo ay ang sanlibutan, anong lalabas sa pamumuhay natin? Sanlibutan. Colossians 3:2. Next slide, kapatid. Very important verse. Set your minds where? On things above. Not on things here. I do not mean that the things on earth are not important. But we focus more, we prioritize our mind where? On things above. Not on earthly things. For you died, if you believe in the Lord Jesus Christ, you died in your sins, and your life is now where? Hidden with Christ in God. We are not of this world, sabi ni Jesus Christ. What is our citizenship? Our real identity or our genuine citizenship, our true citizenship is in heaven. Everything here is temporal. That's why if you love the earthly things more than the heavenly things, you miss the point of having Jesus Christ in your life. Because Jesus Christ, the kingdom of the Lord Jesus Christ is not of this world. Sabi niya yon. Sabi niya sa magpapako sa kanya sa krus, if my kingdom is of this world, then you will not crucify me because I have dominion. It's not that Christ has no control over them, but it shows that the kingdom of God is not in this world. The kingdom of God is in the hearts of people who will believe in Him. To the unbelievers, which is not part of the kingdom of God, they will continue to live as if this is their destination, earth. Sa gabing ito, pag-aaralan po natin kung ano yung unang kabanata ng Salmo na itinuturo kung sino talaga yung tunay na mapalad. Sino ang tunay na mapalad? Yun ang unang sasagutin natin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Psalm chapter 1, verse 1 to 6. 6 lang po yung verses ng Psalm chapter 1. Pero sa gabing ito, hindi natin ma-cover lahat.
Verse 1 to 2 lang ang mga cover natin. Because I don't want to cut short yung pag-aaral ng Psalm chapter 1. Gusto ko na mapag-aralan pa natin ito ng lubusan hanggang sa mga susunod na Miyerkules. Kaya huwag kayong liliban. Basahin natin ang Psalm chapter 1. Sabi sa verse 1, mapalad. Yan yung blessed. Yan natin kinuha yung ating title. Sino? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ang Hebrew word ng salitang mapalad o bless ay asre, na ang ibig sabihin ay sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang saya daw yung taong ito, yung tinutukoy niya. So ang ibig sabihin ng taong mapalad ay punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso. Saan naman nagbumula yung kagalakan ng taong ito? Sa marangyang buhay ba? Nagmumula ba yung kanyang kagalakan sa malusog na pangangatawan? Sa buhay na walang pagsubok? O nagmumula yung kanyang kagalakan, kung inyong babasahin ng verse 1 at verse 2, sa binagong buhay, nagkaroon siya. New life. I want to explain that further. Kung babasahin natin muli yung talata 1, balik tayo kapatid sa verse 1. Ang sabi rito, makikita natin yung dating pamumuhay na meron itong taong ito. Walang pinanganak na hindi lumalakad sa payo ng masama. Walang ipinanganak na hindi makasalanan. Ang sabi ng Biblia, tayo ay pinaglihi saan? Sa kasalanan. Sa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, tayo po ay binansagana ng Biblia na makasalanan. Dahil ang kasalanan ay namana natin sa ating unang mga magulang, walang iba kundi sina Eva at Adan. Makikita natin yung dating pamumuhay na pinaghanguan sa atin ng Panginoon nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Kanya o nung niligtas niya tayo. Sabi sa verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, itong taong ito, dati siyang lumalakad sa payo ng masama. Kasi walang ipinanganak na tao na perpekto at hindi lumalakad sa payo ng masama. Walang taong ipinanganak na matuwid sa harapan ng Panginoon. Tanging Panginoong Hesus lang dahil hindi siya makasalanan. Hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. 3 pandiwa o verb ang tinukoy dito. Ano yung una? Lumalakad sa payo ng masama. Ikalawa, tumatayo sa daan ng makasalanan. Ano pa yung ikaapat? Umuupo man sa pintuan o sa upuan ng mga manunuya. Kung titignan nyo, pag-aaralan nyo mabuti, itong mga pandiwa na ito ay nagpapakita ng pasama itong taong ito. Dati lumalakad lang siya, sumasama lang siya. Pero ngayon, tumatayo na siya ngayon. Dati nakikisama lang siya sa gawain ng masama, pero ngayon, isa na siya sa mga talagang promotor na gumagawa ng masama. Until such time, nakaupo na siya. Siya na yung nagpaplano, siya na yung boss. Ganon din ang buhay ng tao na wala sa Panginoon. Hindi pabuti ng pabuti ang isang tao kung wala siya sa Panginoon, kundi siya ay pasama ng pasama. Kahit anong pasukin mong sabihin natin na
relihiyon, kung hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi bubuti. Hindi titino ang pamumuhay ng isang tao, kundi siya ay pasama ng pasama. Ang buhay na wala sa Panginoon ay pasama ng pasama. It shows that anyone who will remain in sin, anyone who will not repent from sins, anyone who will not accept the Lord Jesus Christ, will not get away from sin, will not overcome sin, and will remain condemned in sin. Yung verse 1 po ay nagpapaalala nung dating pamumuhay ng taong ito. Na kung wala siya sa Panginoon, hindi siya mapalad. Pero dahil nasa Panginoon siya, hindi na siya lumalakad sa payo ng masama. Hindi na siya tumatayo sa daan ng makasalanan. Hindi na siya umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Yung verse 2 ay nagpapakita ng bagong buhay niya. Yung verse 1 nagpapakita ng lumang pamumuhay niya na hindi niya na ginagawa. At yung verse 2, ito na yung mga bagay na kanyang ginagawa. Ano yung verse 2? Kundi, nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Nasa salita ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. What is the first step of meditation? What is the first step when you meditate the Word of God? You open your Bible. It means this person opens the Scripture day and night. Opens the Scripture. If you do not open your Bible, then you will not be able to meditate the Word of God. You can only remember the things that you know, the things that you remember, but you won't be able to add more verses into your mind. Ang sabi ng Bible, we grow, right? Kung ikaw ay nag-grow, therefore, there must be daily intake, eating, reading, meditation of God's Word. So this person before, he does not open the Bible. He walks in the counsel of the ungodly, but now he opens the Word of God. Ang verse 1 at verse 2 ay nagpapaalala sa atin yung ating lumang pamumuhay at yung bagong pamumuhay matapos tayong makakilala sa Panginoon. Yun yung tinutukoy niya na taong mapalad. So sino yung taong mapalad? Ang taong mapalad ay yung hinango ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yun yung taong mapalad. Kahit wala sa iyo ang lahat ng bagay, kahit ulila ka, wala kang anak, may sakit ka, kung hinango ka ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, napakapalad mo. Paano ito napangyari sa isang tao? Ito'y sa pamamagitan lamang. Walang iba kundi ni Kristo. Hindi mahango sa kadiliman ng isang tao sa sarili niyang pagpapagal, mahango sa kadiliman ng isang tao sa pamamagitan ni Kristo. Kung mauunawaan niya kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus, at mauunawaan niya na ang tanging pangangailangan niya ay na kay Kristo, mauunawaan niya na yung pagbabago ng kanyang buhay ay imposible, ngunit kung ibibigay niya sa Panginoon ay posible, kung tatalikuran niya ang kanyang kasalanan alang-alang kay Kristo, siya yung taong tunay na mapalad. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, wala nang iba. Si Kristo na anak ng Diyos na namatay sa krus upang tubusin, baguhin, alisin tayo sa pagkakaalipin, sa kasalanan at sa kaparusahan nito. So who is the most or who is the blessed person? None other than a person who was wretched because of sins, but by God's grace, came to know the Lord Jesus Christ and his life was changed. Yung kanyang buhay ay nabago. John 8 verse 12. Ang sabi dito ni Jesus Christ. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. How can a person become light, or how can a person will have the light of life? None other than through the Lord Jesus Christ, who is the light, who is the source of light of this world.
the light of the world. Whoever follows me, it doesn't mean you only accept the Lord Jesus Christ, but you don't have the intention to follow. When you say you follow Jesus Christ, the first step is acceptance, repentance, and then obedience. Hindi mo pwedeng pag-iwaiwalayin yung bagay na yung tatlong bagay na yun. Magkakasama yun. Hindi pwedeng tinanggap mo pero hindi ka nag-repent. Hindi pwedeng tinanggap mo siya, nag-repent ka, pero hindi ka sumusunod. Imposible po yun sa isang mananampalataya. Kahit kayo, masasabi po ninyo, kung tunay kayo mananampalataya, itong mga bagay na ito na pangyayari until now sa inyong buhay, lalo higit yung pagsunod. Yung pagtanggap, yung pagsisi, pagtalikod sa kasalanan, pagsunod sa Panginoon, lahat ng yan ay patuloy na binibigay sa atin o nagagawa or binabago tayo ng Panginoon dahil tayo ay tumanggap sa Kanya o sumusunod sa Kanya. Ephesians 5:18-14. For at one time, sabi ni Paul, you were darkness. Kahit si Pablo, sinasabi niya na hindi kayo pinanganak na mabuti. Hindi kayo pinanganak na matuwid. Naniniwala tayo, mayroong pinanganak na mayaman. Tama? Meron din pinanganak na mahirap. Pero walang pinanganak na matuwid. Si Kristo lang. Lahat tayo pinanganak sa kadiliman. For at one time, you were darkness. But now, ito na po yun ngayon, you are light in the world. Then walk as children of light. Kung ikaw ay nasa liwanag, dapat ang paglakad mo ay ayon sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Kasi napaka-inconsistent po nun, na nasa liwanag ka, pero madilim ang iyong pamumuhay. Wala pong ganon. 1 John 1:6-7. Sabi ni John, if we say we have fellowship with Him, at the same time we are walking in darkness, anong sabi niya? We lie. Sinungaling ka. Walang ganon. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero namumuhay ka sa kadiliman, sinungaling ka. Hindi totoo na nasa Panginoon ka. We lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung tunay kang nahugasan sa kasalanan mo, kung tunay kang nagrepent at tumanggap sa Panginoon, hindi ka dapat tumalakad sa kadiliman. Kung tumanggap ka sa Panginoon pero nananatili ka sa kadiliman, sinungaling ka. Anong ibig sabihin? Hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon. Hindi ko sinasabing kapag tumanggap ka sa Panginoon, perpekto ang buhay mo. Pag tumanggap ka sa Panginoon, lalakad ka sa kaliwanagan, hindi sa perfection. Nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, pero there is what we call conviction from the Holy Spirit. Unlike before, pag nagmura ka, baliwala sa'yo. But now, di ba? Kahit na nga nadulas ka lang, alam mo, mali yung nagawa mo eh. 1 Corinthians 6:9-11. I just want to show to you what we were before and what we are now. That's why we are blessed. Sabi sa verse 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? What does it mean to be unrighteous? Unrighteous, it means living in sin, not repenting from sin. Do not be deceived. Neither sexually immoral, idolaters, adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. What does it mean in verse 11? And such were some of you. Ano ibig sabihin niya doon? And such were some of you. Ibig sabihin, yung kausap niya sa Corinth, ganito sila dati. So walang mananampalataya na hindi dumaan dito. Lahat tayo naging sexually immoral. Lahat tayo naging idolaters. Lahat tayo naging adulterers. Lahat tayo we practice homosexuality. Some of us, perhaps. Lahat tayo ay naging magnanakaw. Lahat tayo ay sakim. Ilan sa atin ay manginginom at mapanira, mapandaya. Pero hindi tayo nanatiling ganito. Hinango tayo ng Diyos mula dito.
Ang ilan sa inyo ay katulad dito. Verse 11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So hindi na kayo ganito ngayon. Praise God. Praise God. Napakahirap umalis dito. Isa sa bagay na napakahirap alisan is ang kasalanan. Hirap. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo umalis. Inalis tayo ng Diyos sa kasalanan. Dinala niya tayo sa kabanalan. In a sense, yung kabanalan ni Kristo, ibinigay sa atin. Naalala niyo yung talinghaga ng anak na napariwara? The parable of the lost son? Nung bumalik siya sa kanyang tatay, anong binigay ng tatay niya? Singsing, cloak, damit, at sandalyas. Singsing, which is, I believe, na hinirang siyang anak ulit. Kasi sabi niya, di ba, kahit hindi niya na po ako gawing anak, hindi. Dahil bumalik ka sa akin, bibigyan kita ng singsing. Anak na kita ulit. Although, nilustay mo yung pagiging anak mo. Parang tayo dati. Nung nilikha si Eva at Adan, sila'y anak ng Diyos. Pero nung sila'y sumuway, pinalaya sila. Pero ang sino mang tatanggap sa Panginoon, ang sabi kay Eva, sa iyong binhi magmumula ang tagapagligtas. Ibig sabihin, kung sino mang mananampalataya doon sa ipapanganak na manliligtas, ay magiging anak niyang muli. Magiging matuwid muli sa harap ng Panginoon. Magkakaroon ulit ng purpose. Lalakad na siya sa katotohanan. So hindi na tayo ganito. 2 Corinthians 5:17, kabisado natin to eh. Kaya't ang sino man na naki Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo. Wow. Tignan nyo. Pagmasdan nyo. Diba? Kumbaga pinapakita ni Apostol Pablo, itong mga mananampalataya na tignan mo yung buhay niya. Hindi na yan lumalakad sa gawain ng masama. Kakasala pa rin, pero ang lahat ay binago na sa kanya ng Panginoon. Sa New Testament, sino ang unang nangaral about blessed? Mapalad. Si Jesus Christ. Bisitahin natin yung sinabi niya. Yung first 3 blessings na sinabi niya. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. What does it mean to be poor in spirit? It means you are sinful. You admit that you are sinful. Mapalad ka raw kapag umamin ka na ikaw ay makasalanan. Kasi kung hindi ka aamin sa iyong kasalanan, hindi ka rin magsisisi sa kasalanan mo. Blessed is a man who walk not in the counsel of ungodly. Ibig sabihin, mapalad daw yung taong dating ganito. Sa Panginoon naman, mapalad yung inamin niya yung kasalanan niya. Blessed are those who mourn. Ano ibig sabihin nun? Namatayan ka? No. Umiiyak ka dahil makasalanan ka. Una, umamin ka sa kasalanan mo. Mapalad yan. Maganda yan. Then umiiyak ka ngayon. Ibig sabihin, handa kang magsisi. That's the second. What's the third? Blessed are the meek. Nagpakumbaba. Umamin siya, tumangis siya sa kanyang kasalanan, nagpakumbaba siya at isinuko niya sa Panginoon. Yun yung taong mapalad. So, sino ang taong mapalad? Sa sinabi ng psalmist sa chapter 1 at sinabi ni Jesus Christ, isa lang ang tignan natin ng taong mapalad. Dating makasalanan na nakakilala sa Panginoon dahil kay Kristo at binabago yung kanyang buhay. Yun yung tunay na mapalad. Kahit wala ka ng anuman, kung ikaw ay Kristiyano, sapat na yon para sabihin mo, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Let's pray. Dakilang Diyos sa aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga ng pagiging mapalad ay hindi sa mga bagay na meron kami dito sa sanlibutan na ito na para lamang sa buhay dito sa sanlibutan. Kundi ang tunay na mapalad ay kung ano ang ginawa mo sa mga taong makasalanan tulad ko, tulad namin,
na nagsisi tumalikod sa aming mga kasalanan, umiyak, tumangis, nagbakaawa sa inyong harapan. Tinanggap ka bilang Panginoon, kinilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Enough na to para sabihin namin we are blessed. Dahil hindi lahat ay nakalasap ng iyong biyaya, hindi lahat ay umiyak sa kasalanan, hindi lahat ay umamin sa kasalanan, hindi lahat ay binabago mo. Salamat, Panginoon, sapagkat binuksan mo ang aming puso't isipan nang mapakinggan namin ang iyong imbitasyon na ikaw ay maging aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang nag-alok, ikaw ang gumawa ng unang paraan, at ikaw rin ang siyang nagbabago sa amin. Lord, sa kabila ng mga pagsubok namin kinakaharap, nawa, lagi naming makita yung napakalaking pagpapala na ibinigay mo sa amin. Sino kami para maging mananampalataya? Sino kami para mamatay ang Panginoong Yesus, iligtas kami sa kaparusahan at baguhin ang aming buhay? Tunay nga na wala kaming may pagmamalaki sa inyo. Lahat ng ito ay dahil sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin. And every day, we will be grateful for what you have done. Not because of who we are, but because of who you are in our lives and what you have done on the cross. Thank you so much, Father. Indeed, we are blessed because of you. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng napakalaking pagpapala bilang mga blessed people. Sabi niya nga po sa 1 Peter 2:9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." All because of God's grace. At patuloy po niya tayong binabago. Isa po sa mga binabago niya sa atin ay yung tingin natin sa kung sino ba yung mapalad. Dati, iniisip natin, pag marami tayong natatanggap, mapalad tayo. Actually, mapalad naman talaga kung patuloy kang binibigyan ng Panginoon ng blessing. But sabi ng Panginoon sa Acts 10:35. Acts 20:35. "In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'" So kung mapalad po na marami tayong natatanggap, higit na mapalad kung tayo po ay nagkakaloob upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating sarili sa ating pagkakaloob. Tinatawagan po ang ating mga tagalikom. Sige po, tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa patuloy na pagpapala niyo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga na mapalad kami sapagkat sa biyaya mo kami ay nakasumpong ng liwanag. Hindi sa aming sariling gawa, kundi dahil sa inyong awa at habag, kami ay inyong binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Patuloy na bigyan niyo po kami ng pagpapala sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pagkakaloob sa inyo. Tulungan niyo po kami na maipagkatiwala lamang sa inyo ang lahat ng aming pangangailangan at patuloy na gumanap kami sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay magpapatuloy sa oras na ito sa ating gawain ng pananalangin. Samahan niyo po ako sa oras na ito at patuloy nating idulog sa Diyos ang mga panalangin po natin. Let's pray. O Diyos ng langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat at mabuti, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Papasalamat po kami dahil kayo po, ang inyong sarili ay inilapit niyo po sa amin. Ang iyong mga kahangahangang ginawa, ang siyang pinag-uusapan, O Diyos, sa lugar na ito. Kaya po, walang patid ang aming pasasalamat at pupuri sa inyo. Tunay na mabuti kayo, O Diyos, sa iyong mga tinawag at sa iyong mga lingkod. Lalo na, Panginoon, sa lubos na nagtitiwala sa iyo, na ang kanilang puso ay walang ibang pinagtitiwalaan kundi ikaw. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Narinig niyo po, O Diyos, ang mga pasasalamat ng aming mga kapatid. Narinig niyo po, Panginoon, ang sigaw ng aming puso. Narinig niyo, O Diyos, kung paano, Panginoon, ang aming mga buhay ay patuloy na nagnanais at nag-aalab na sundin at patuloy na tugunin, Panginoon, ang iyong pagkatawag sa amin sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ama namin sa langit, ay tinataas po namin sa iyo sa oras na ito ang ilan sa mga panalangin po ng aming mga kapatid. Nilangin ko po sa iyo ang aming Tatay Fred. Lord, ang kanya pong kalusugan, ang kanyang kondisyon ay patuloy naming itinataas sa iyo. Maraming salamat dahil ikaw ang kanyang Panginoon na pinagtitiwalaan. Ikaw ang Diyos na patuloy nagkakaloob sa kanya ng mga bagay na kanyang kailangan. Kaya patuloy naming itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming tatay na ito. Kaya patuloy na nagpala ng kanyang buhay, 10 ng kanyang pamilya. Aming Nanay Presi, patuloy mong samahan din, O Diyos, at palakasin sa patuloy niyang pangangalaga at pagsubaybay sa kanyang pamilya. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang aming Dr. Lisa, aming Kuya Deng. Ingatan niyo palagi, O Diyos, ang mga kapatid po namin na ito, ang aming Ate Lani. Patuloy niyo po silang palakasin sa mga gawain na inyo pong pinagtitiwala at pinagkatiwala sa kanila, Panginoon. In spite ng kanilang mga nararamdaman, in spite ng kanilang naging karanasang karamdaman, Panginoon, ay patuloy na nakikita namin na hindi nagmamaliw at hindi nagbabago, Panginoon, ang kanilang puso, Panginoon, sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin ko po na patuloy niyo po lagi silang ingatan, Panginoon, sa iyong mga kamay. Palain ang kanilang buhay, palain, Panginoon, ang kanilang mga gawain. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Nanay Pilipa, lalo na yung kanyang eye condition. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang magbigay ng kaparaanan sa kanya upang ang pinagdaraanan niya na ito, lalo sa kahinaan ng kanyang paningin, ay patuloy na magamot ito ayon sa paraan ng panggagamot, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang mga doktor na iyong gagamitin o mga doktor na iyong dadalhin sa kanya, Panginoon, upang matulungan siya sa kanyang kondisyon na ito. Gayun din po ang aming Nanay Seni Aguila. Dalangin po namin, Panginoon, gayon din ang kondisyon ng kanyang puso na nagkukos upang tumaas ang kanyang kolesterol at sometimes magkaroon ng hypertension. Dalangin ko, O Diyos, na igawad mo, Panginoon, ang isang maayos at mabuting kondisyon ng puso, Panginoon, sa aming Nanay Seni. Hawakan niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay at patuloy na pinagtitiwala po namin sa iyo ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Kaya hindi ng aming Nanay Seni Leander, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang bigyan ng maayos na kalusugan, magandang buhay, gayon din po ang kalakasan sa araw-araw. Ang aming Nanay Emma, ingatan niyo rin po siya, Panginoon,
sa kanyang mga gawain. Alam po namin na sometimes yung kanyang pangangatawan ay nakakaramdam ng kahinaan o pananakit. Ngunit sa iyong mga kamay, Panginoon, we are lifting up to you ang kanyang kalalagayan. We are lifting up to you even yung kanyang pangangatawan, Panginoon. Alam po namin na wala kaming pwedeng lapitan at hingan ng tulong kundi sa iyo lamang, O Diyos. Sa iyo, sa iyong mga kamay na mapagpala, Panginoon, sa iyong mga kamay na nagagawad, Panginoon, ng kagalingan. Lord, dalangin rin po namin sa iyo si Ate Michelle Boricano sa kanyang kondisyon sa thyroid. Tuloy-tuloy po namin ipinapanalangin siya sa inyo, Panginoon, lalo na sa mga gamutan na kanyang tinitake. Dalangin po namin na sa mga huling bahagi ng kanyang mga gamutan ay lubos at mapabilis, Panginoon, ang kanyang paggaling. Tulungan mo rin ang mga doktor na sumusuri sa kanya, ang mga nurses na nangangalaga sa kanya, Panginoon. Lord, we are lifting up to you also yung daughter ng aming Ate Divine na si Shanter. Patuloy po namin itinataas yung cyst sa kanyang ovary. We pray na nawa maoperahan na ito at mabigyan ng karampatang lunas, O Diyos. Hindi po, we are lifting up to you ang aming Kuya Gilbert Ilagan. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng opportunity na yung panlalabo ng kanyang paningin ay muling panumbalik, Panginoon, sa maayos nitong kalalagayan. Dalangin po namin ang kaliwanagan, Panginoon, ang kanyang maranasan sa kanyang mga mata. Hanggang sa gayon, Panginoon, ay lubos at mabigyan niya ng pagkakataong muli, Panginoon, na maibigay yung kanyang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Dalangin rin po namin at patuloy na itinataas sa iyo, Panginoon, ang kagalingan at lubos na pag-recover ng aming Ate Geraldine Panlilio. Lubos namin ipinapanalangin sa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan at ganun din po yung kanyang sustenance sa kanyang mga physical na pinagdaraanan, lalo na sa mga gamutan o mga bagay na kanyang ginagawa sa kanyang pagsusuri, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa iyo si Nanay Terry. Patuloy namin hinihiling ang lubos na kagalingan lalo na sa kanyang mga paa. Lord, gamitin mo ang buhay ng doktor na sumusuri sa kanya. Gamitin mo, O Diyos, sa mga araw, Panginoon, ng kanyang therapy upang mapabilis at mapabuti, Panginoon, ng status at kalalagayan ng kanyang mga paa. Lord, tinataas din po namin sa iyo, patuloy mong ingatan at gabayan ang mother po ng aming Pastor Eric Bolivar. Dalangin po namin ang iyong paghihilom at pagpapagaling sa kanya, lalo sa kanyang pinagdaraanang nakaramdaman na breast cancer. We are lifting up to you, Panginoon, all the provision na kakailanganin niya sa period na ito ng pagharap sa karamdaman. Doctors, medicine, dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magdala at magkaloob nito sa kanya. Lord, tinatas ko rin po sa iyo ang aming Nanay Tindeng. Ingatan niyo siya palagi, Panginoon. We pray for sustenance din, Panginoon, sa kanyang buhay at magandang kalusugan. Dalangin rin po namin sa iyo ang pamangkin ng aming Ate Edna Sanchez, na ang mga kapatid niya, Panginoon, si Ate Erlinda Pamintua, si Ate Emerita Moti, gayon din po ang aming Kuya Roger. We pray na patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang karamdaman at pagkalooban, Panginoon, ng mga pangangailangan nila, Panginoon, lalo na sa period na ito ng kanilang pagpapagaling, O Diyos. Dalangin rin po namin sa iyo ang aming Mami Julie Andaya. Patuloy mo siyang bigyan ng gandang kalusugan, kalakasan, lalo na, Panginoon, sa araw-araw niyang pagtulong sa aming Doktora Lisa. Ingatan mo rin, Panginoon, at patuloy na itinataas namin sa iyo ang kalalagayan din po ng aming Nanay Aji. Dalangin namin na panumbalikin mo, Panginoon, ang magandang kalusugan sa kanya, makaka-recover siya sa kanyang karamdaman, at lubos, Panginoon, na itinataas din po namin, mapanumbalik din ang kaayusan ng kanyang kaisipan. Ingatan mo siya sa ng mga kasama niya sa kanilang tahanan, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay mapagkalooban siya ng tamang pangangalaga, gayon din ng tamang gamot, O Diyos. Tinataas ko rin po sa iyo ang aming Kuya Sunny Bautista.
Lubos din po namin itinataas sa iyo ang kanyang kalalagayang pisikal. Dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, ang kanyang maranasan sa iyong mapagpalang kamay at makapanumbalik ng lubos at maayos ang kanyang katawan. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Pastor Sam. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkilos mo sa kanyang buhay. Maraming salamat sa paggawad ng maayos na operasyon sa kanya. Maraming salamat, Panginoon. Recently, we heard the news na nabigyan ng magandang balita ang aming Pastor Sam mula sa kanyang mga doktor, sa kanyang mga doktor na nag-opera sa kanya, na naging maayos, Panginoon, lalong higit ang kanyang buhay at ang kanyang puso, Panginoon, ay nasa magandang kalalagayan na, Panginoon. Ngunit dalangin pa rin namin, O Diyos, sa iyo ang aming Pastor Sam, lalo na sa ilang pang mga pagsusuri sa kanyang gagawin, lalo na may mga infection na nakita sa kanyang baga. We pray na patuloy kang kumilos sa kanyang buhay. May you use the life and the hands of the doctors who are looking after him. Dalangin ko, O Diyos, na gamitin mo ang mga doktor na ito, pagkalooban sila ng karunungan upang masuri ng mabuti, Panginoon, kung paanong mabilis na mapapagaling at mabilis na masusolusyonan ang mga karamdaman na idinadaing pa ng aming Pastor Sam. Ingatan mo rin, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan, lalo na, Panginoon, sa paglikom nila ng karampatang pananalapi para sa mga ilang pang mga bayarin na kanilang kinakailangang harapin. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Atumoring Francisco, aming Ate Josie Boricano, na sila po ay dumaraan sa karamdaman na kung saan ay may pagkahilo dahil sa vertigo. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong hawakan ng kanilang buhay, hawakan ng kanilang pangangatawan, at patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang iyong pag-iingat. At lalong higit, dalangin namin kung iyong pong loloobin ay igawad ng kagalingan mula sa mga karamdaman na ito. Dalangin rin po namin sa iyo ang aming Nanay Rosie. Patuloy namin itinataas sa iyo ang kanyang buhay, pag-iingat, Panginoon, sa kanya. At patuloy rin po namin idinadalangin sa iyo ang kanyang anak na si Kuya Henry. May mga ilang therapy pa po siyang daraanan para sa kanyang left shoulder. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, sa mga session o therapy na ito na kanyang pagdaraanan. Lord, we are also lifting up to you ang mga kapatid namin abroad. Ingatan mo sila, O Diyos, at patuloy na gabayan, Panginoon, ang araw-araw nilang gawain. Malayo man sila, Panginoon, sa aming piling, ngunit alam po namin ang kanilang puso, Panginoon, ay laging nasa iyong gawain. Lord, maraming salamat. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, at ang mga katuwang ng aming mga pastor sa paglilingkod at pag-aalaga, Panginoon, at pangunguna sa iyong iglesyang pinagkatiwala at itinatag sa lugar na ito. Ingatan mo rin, Panginoon, ang bawat ministry, ang mga tagapangunan nito. Bigay mo ang bawat isa ng karunungan at kalakasan. May you also send more, Panginoon, mga kapatid who will be joining and will be part ng mga ministries na ito, from teaching, from baptismen, women, sa mga kabataan, sa mga Sunday schoolers po namin. We lifting up to you about isa sa kanila, maging ang mga Bible study groups po namin. Patuloy mo pagpalain at magdala ka, Panginoon, ng mas marami pang mga kaluluwa who can be a part ng ministry na ito at maibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod at pagsunod sa iyo. Ingatan mo rin, Panginoon, ang ilang pang mga gawain na meron kami sa buwan na ito. Nawa, Panginoon, sa mga paghahanda na aming gagawin, ay patuloy na magbigyan kami ng opportunity maibalik ang lahat ng kapurihan sa iyong pangalan. Maraming salamat at patuloy namin itinataas sa iyo, maging aming bayan, aming Pangulo, at ang kanyang mga katuwang, kanyang gabinete, ang aming Vice Presidente, ang mga mambabatas po namin, maging ang mga city officials namin hanggang sa mga barangay officials. We pray na patuloy mo pong gamitin ang kanilang buhay
kung paano niyo po sila iniluklok, Panginoon, sa mga posisyon na ito. We believe na you will use them at gagamitin mo ang kanilang buhay para sa ikaluluhati ng iyong pangalan at may pakita, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay at totoong dapat namin pagkatiwalaan. Ingatan niyo rin po ang buhay ng mga leaders po namin, and if your will be done sa kanilang buhay, hindi lang marinig ang mabuting balita, kundi tanggapin nila ito at sumunod din sila sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po namin ibinabalik at itinataas ang lahat ng aming panalangin ngayong gabi. Ito po ang aming papuri at panalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo po pa ay makakahanap ng ating mga partner to share yung ating pong prayer requests, and after a few minutes, tayo po ay magka-close in prayer.
Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpapungakas na sa panalangin. Dakilang Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa napakaganda at mabiyayang gabi na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga awitin, maraming salamat sa mga pasasalamat. Lalong higit, maraming salamat sa iyong salita na nagre-remind sa amin, Panginoon, how blessed we are, Panginoon. We are blessed because you save us, because you gave your grace upon us, Panginoon. Even though we do not deserve all of these things, Panginoon, ay pinagkaloob mo ito. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us, teaching us, and letting us experience and learn sa iyong salita, Panginoon. Ang iyong salita ang matibay na sandigan namin, Panginoon, sa mga bagay na ito. Kaya patuloy namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Ingatan niyo po rin ang bawat isa, aking mga kapatid, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. Nawa ay patuloy mo rin kaming ibalik, Panginoon, sa iba pang mga gawain sa linggong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po.